Alright, so okay, no, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video, ah. Itong bibigyan natin reaction video ay tungkol sa West Philippine Sea, no. Sa West Philippine Sea, dahil itong meron daw pasasabugin na barko ng China ang Pilipinas, ha. So itong ibibigyan natin ng reaction. Pasasabugin talaga yung barko ng China. Dito kasi may nagaganap na balikatan exercise ang Pilipinas at ang US. So pasasabugin talaga nila yung China, yung barko ng China. So abangan nyo to, ha. So, okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and like na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? Itong bibigyan natin reaction ay galing kay Eco. Okay? Eco, please paki-subscribe din sa kanya, no? So, ito bibigyan na natin ng reaction. Ito kasi nga itong China pasasabugin na. Okay, so bigyan na natin ng reaction. Umpisa na natin. Go. Ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang Pilipinas ay pasasabugin ang Chinese-made na barko. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Dahil nga sa inilunsad na nga ng Pilipinas, France at United States ang Balikatan 2024 at kasabay nito ang pagpapakita ng aktibidad ng bawat isa pagdating sa mga military drill. Alam mo ba na bawat taon sa Balikatan ay mayroon siyang highlight at ngayon nga ang isa talagang inaabangan ng lahat ay ang pagpapasabog at pagpapalubog ng isang barko. Ngunit Ayan ang pinakakaabangan natin sa lahat, ha. Yung China, makakaganti na tayo sa China. No, palulubugin na ng Philippine Navy ang barko ng China. So, ano kaya to? Sige, diretso pa natin mga guys. alam mo ba na umapala at tahasang kumontra ang China sa gagawing ito ng Pilipinas at kasamang bansa sapagkat ang barko na ito ay konektado sa kanila. Sa sunod-sunod na pagdating ng mga bigating armas mula sa France at United States, ay masasabi mo talagang magiging kaabang-abang ang Balikatan 2024. Ngunit, ang China ay nagpupuyos ngayon ng inis sapagkat may isang bahagi ng drill na apektado sila. At ito nga ang pagpapasabog ng isang barko sa malawak na karagatan ng Pilipinas. Ayun pala. Kaya pala nagkukumahog sa tuhod tong mga Chekwa na to. Ang pasasabugin pala pasasabugin ng Philippine Navy o pagpa-practice na palubugin o pasabugin ay yung mga barko ng China na nabubulok na sa atin. Kaya itong China, ayun, nanggagalit sa galit. Nagagalite, ayun, parang naging sisiw o kaya parang minaliit na sila ng Philippine Navy at ang US Forces. Kaya ayan. Natukoy na ang gagamiting barko ay ang decommission na BRP Lake Caliraya. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit tutol ang China dito? Well, ang BRP Lake Caliraya kasi ay isang uri ng oil tanker at kasalukuyang nakahanay sa luma at hindi ginagamit na barko ng Pilipinas. Oo nga Ang naman. gumawa kasi nito ay ang China. In short, may marka itong Chinese made. Kung kaya't, kinukwestiyon nila ang pagpapasabog nito. Ayon sa panig ng China, isa itong ridiculous stunt at ipinapakita daw ng Pilipinas na ito ay isang malaking joke. Ano naman pakialaman ng China diyan kung pasabugin niya ng made in China na barko nila, no? Wala na silang pakialam diyan, no?
Sa atin na yan, decommission na yan Kaya wag kayong masyadong itong China na to, mga Chinese na to, wag kayong masyadong magsintempiento diyan, no. Hindi sa inyo, tsaka wala kayong pakialam sa ginagawa namin ng aming gobyerno. Well, marahil isang malaking insulto talaga sa kanila ito dahil alam naman natin na uhaw sila sa pangangamkam sa West Philippine Sea. O yan, talagang malaking insulto talaga sa kanila yan. Wala na sila magagawa, no? Yun talaga At naninindak sa ginagawa nila sa Pilipinas. Tapos ay biglang pasasabugin at palulubugin ang barkong gawa nila mismo sa dagat ng Pilipinas. Dagdag pa ng China na pag ginawa ito ng Pilipinas at United States ay pinapakita lang daw natin na pinoprovoke talaga sila at ngayon pa lang ay nagbibigay na sila ng apila at babala sa ganitong aksyon na isasagawa sa balikatan exercises. Puro sila ganyan, mga Chinese na yan. Puprovoke. Sila nga ang nagpuprovoke, sila nga ang mga walang hiya, no? Binubomba nga tayo ng water cannon. Ibig sabihin sila ang nagpo-provoke, mga walang hiya sila. At narito naman ang matikas na sagot ng Philippine Navy Flag Officer na si Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. There is no issue with that. The vessel has been used in the Philippines for a long time. Yes. So any attachment to China, if ever there's any, it doesn't matter at all. At sa sagot na ito ay talagang mas lalong maiinis ang China. Dahil ayon sa stand ni Adasi ay hindi mapipigilan ng China ang pagpapasabog na ito. Dahil una sa lahat ay nasa imbertaryo na ito ng Pilipinas. Yes. At wala silang gahibla na karapatan upang umapila at pigilan ito. Oo nga naman, wala na silang karapatan dito, no? Huwag na sila magsadong nag-iinarte itong mga Chinese na to. Wiset. At wala naman talagang koneksyon ng pagpapasabog ng barko na ito sa tensyon ng United States, Pilipinas at ng China. Ang ganitong uri din kasi ng drill ay normal at ginagawa ng mga naval forces sa bawat bansa. Oo nga naman. Masyado tong balat sibuyas tong mga Chinese pala, no? Porket pasasabugin, gagamitin lang na sa pagpapraktisan yung barko nila, ayun. Para silang mga sisiw na binasa. At ang tanging China lang talaga marahil ang gumagawa ng issue na hindi naman dapat. Oo nga talaga, sa Chinese lang talaga gumagawa ng issue, no? Para silang mga bata, no? At ayon nga din sa spokesperson ng ating Philippine Navy na si Commander Roy Vincent Trinidad, hindi nga din nila alam na ang history nito ay gawa ng China at sadyang coincident lang daw talaga na napagplanuhan na gamitin ito. Ito kasi Tingnan mo. Hindi rin alam ng Philippine Navy na na made in China pala to. Kaya sorry na lang, Chinese. ay luma na talaga at makalaki ng budget na gagamitin kung ire-repair pa ito. Kung kaya't, hindi na nagmamatter kung ang barko na ito ang pasasabugin na gawa ng China o hindi. In short, tuloy ang pagpapasabog ng barko na ito at walang dating ang paapila ng China sa puwersa ng Pilipinas. Pasabugin na yan. Ang BRP Lake Caliraya or MRRV 4423 ay isa sa mga barkong binili ng Philippine Coast Guard or PCG bilang bahagi ng modernization ng kanilang float. Ito ay isa sa mga multi-role response vessel or MRRVS na ginagamit para sa maritime security, search and rescue operation, and law enforcement sa karagatan ng Pilipinas. Oo nga naman, dating ginagamit yan ng mga ng mga ating Philippine Coast Guard. Siyempre tapos na ang kanyang kanyang serbisyo ba. Kaya kailangan ng pasabugin. Kaya hindi na kailangan bulok na Kaya kailangan ng pasabugin o kaya pagpraktisan talaga ng Philippine Navy na palubugin at ng tamang-tama nga
nagkataon na may balikatan na nandyan ang US, kaya susubukan na yung mga matitinding missile ng US at Philippine Navy na palubugin yung made in China na barko. Ang BRP Lake Caliraya ay isa sa mga barkong binuo ng China bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito ay isang proyekto na naglalayong palakasin ang kakayahan ng PCGs sa pagprotekta sa teritoryo at pagbibigay ng tulong sa mga kritikal na sitwasyon sa dagat. Kasama sa modernization ng PCG ang pagbili ng mga bagong barko mula sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa maritime law enforcement at maritime security. Ang BRP Lake Caliraya ay isa sa mga resulta ng mga hakbang na ito tungo sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Coast Guard. Ayun naman pala nakapagserbisyo na pala yung barko ng China na yun, matagal na. So kailangan talaga pasabugin na. Ang BRP Lake Caliraya ay may habang 44 meters at may kakayahang magpatrolya sa malalayong lugar ng karagatan. Ito ay may mga modernong kagamitan noon at teknolohiya upang matugunan ng mga hamon sa seguridad sa dagat at sa pagtugon sa mga kritikal na sitwasyon. Kaugnay ng pangalan, maaaring ang Lake Caliraya ay isang pagtawag sa kilalang Lake Caliraya sa lalawigan ng Laguna sa Pilipinas. Gayunpaman, ang pangalan ng BRP Lake Caliraya ay karaniwang ginagamit bilang pagtukoy sa barko ito ng flota ng Philippine Coast Guard. Kita mo, ang ganda pa na nga ng pangalan ng binigay ng pangalan ng barko na yan, BRP Lake Caliraya. So dapat ka proud yung mga Chinese nito, dahil maganda ginamit natin. Ngayon ay naman kanilang pinagpuputok ng butchi nila, na napasasabugin na pala. Tapos na serbisyo, kinakalawang na kaya kailangan pasabugin na talaga. Nagbibigay din ng sapat na espasyo para sa pagpapatrolya sa malalayong bahagi ng karagatan. Ang barko ay malamang na may mga advanced na communication system at navigation equipment upang matiyak ang bilis at epektong pakikipag-ugnay at pag-investigate ng mga operasyon sa dagat. Kaya malamang na mayroon itong mga kagamitan tulad ng lifeboat, light craft at iba pang rescue equipment. Ayan kompleto pala yung barko na yun, barko ng China noon. Upang magbigay ng una at pangunahing pag-aalaga sa mga nasalanta o nangangailangan sa dagat. Ang barko ay maaaring may medical facilities tulad ng infirmary or medical clinic na may kaakibat na medical personnel. Kompleto pala, Kung ito ay nag-ooperate pa sa ngayon. Ngunit dahil sa tagal ng panahon, ito ay na-decommission na at hindi na ginagamit ng Philippine Coast Guard. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang Pilipinas ay pasasabugin ang Chinese-made na barko ngayong Balikatan 2024. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba. Okay, mga guys, tingnan nyo naman itong barko ng China talagang talaga ng pasasabugin na sa West Philippine Sea. Kaya nga malaking insulto to sa China, Pero wala na sila magagawa, na decommission na to, Kumbaga tapos na ang kanyang serbisyo. Kinakalawang na, wala nang silbi. Kaya nga nagkataon na talagang dapat pasabugin na. Ito mga Tsekwa na to, nagbabalat sibuyas, Wala na silang pakialam doon, Wala na kayong pakialam diyan, sa ginagawa ng aming gobyerno. So, magtampo kayo na magtampo, wala na kayo rin kayo magagawa. Di gantihan nyo gantihan nyo yung Philippine Navy tsaka yung US forces diyan sa West Philippine Sea para wag nang pasabugin ng barko nyo. So, ayun ang tanging magagawa na lang ng China na saluhin yung mga missile na papunta dun sa barko ng pagpapraktisa na made in China na barko.
So, okay na mga guys, so sana nga matakot na tong mga Chekwa na to, no, sa ginagawa ng ating gobyerno. So talagang pinagpa-practice na sila para palubugin lahat ng barko diyan sa West Philippines na pumapasok sa atin exclusive economic zone na ang kukulit ng mga Chekwa na to. Okay, so hanggang dito lang tayo mga guys. So, kung nagustuhan nyo itong mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang natin mga guys, okay?